Magandang araw mga bata! Narito na tayo sa week 5 ng ating aralin sa language. At ito ang day 1, pagtukoy sa mga lugar sa tahanan. Ang ating layunin, napapansin kung paano nagmula sa kanilang wika ang mga lokal na pangalan ng mga kalye, lugar at mga palatandaan. Nagagamit ang mga salitang tumutukoy sa pangalan ng partikular na mga lokasyon. Noong week 4 ay natutunan natin o ninyong magsalaysay ng kwentong napakinggan gamit ang sariling wika o salita. Ngayon naman, may bago tayong tatalakay na sigurado akong magugustuhan ninyo. Mahilig ba kayong maglakbay sa iba't ibang lugar o may pangarap ba kayo na makapunta sa iba't ibang lugar? Ayan. So, saang mga lugar na kayo ba nakabisita dito sa ating probinsya? O kahit saang lugar. Yan. O dapat mag-aral kayo mabuti para pag nagkatrabaho na kayo, makakapag-travel na kayo kasi meron na kayong pamasahe. So, mahusay. So, alam na alam ninyo ang mga lugar sa ating probinsya. Okay. Ngunit, alam rin ba ninyo kung saan nanggaling ang mga pangalan nila? Yan. So, nung mga nakaraang aralin natin, napag-aralan natin na ang bawat lugar ay may pinagmulang pangalan. Ano naman ang paborito nyong lugar sa inyong bahay? Sige nga, kwarto ba? Sala, kusina, banyo, sala, at bakit? So, sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang mga pangalan ng mga lugar sa ating bahay. Aalamin din natin kung saan nanggaling o ano ang ibig sabihin ng mga pangalan ng mga kalye, palatandaang lugar at pook pasyalan. May babasahin akong mga salita. Pagkatapos kong basahin ang mga salita ay babasahin ninyo itong muli. Makinig ng mabuti. Bahay. Ulitin nyo nga. Sala. Kusina. Kwarto. Banyo. Ngayon, basahin niyo muli ang mga salita. Ulitin ninyo. Bahay. Sala. Kusina. Kwarto. Banyo. So, pamilyar ba kayo sa mga lugar na iyon? Dapat. So, anong masasabi niyo sa mga lugar na ating binanggit? Ito ay makikita lahat sa loob ng inyong tahanan. At ang mga lugar na ito ay mahalagang parte ng bahay. So, yun ay mga halimbawa ng pangalan ng lugar kahit nasa loob na sila ng bahay. Ilan lamang ang mga salitang ito sa maaari nating gamitin tuwing tayo ay tutukoy sa lugar. May kwento akong babasahin, makinig ng mabuti. Ang Buhay na Bahay ni Giovanni C. Duran. So, ang sumulat nito ay si Giovanni C. Duran. Sa isang tahimik na bayan, kilala si Balay, ang munting bahay na may mga bahaging tila may buhay. Si Salva ang masayahing sala. Si Kusi ang masipag na kusina. So, bakit kaya masayahin si Salva? Kasi 'di ba ito ay sala. So, dito dumadating yung mga bisita at ine-entertain sila, 'di ba? Dito rin nakalagay ang inyong mga TV. Si Kusi naman ay masipag kasi dito ginagawa ang pagluluto, kaya kailangan masipag. Si Cory Cuarto ang tahimik na tagapagpahinga at si Banjo ang maayos na banyo. O bakit tahimik lang si Cory Cuarto? Kasi dito tayo nagpapahinga at natutulog. Kaya kailangan tahimik lang. At bakit kailangan maayos si Banjo Banyo? Siyempre, dapat maayos to kahit ito ay CR. Kasi dito nakikita talagang kung gaano kalinis ba ang isang bahay. At saka syempre, 'di ba, nakakatamad dumihi kapag madumi at mabaho ang CR. Yan. Kaya dapat laging malinis ang CR kasi nga, lagi tayong dumudumi dito at umiihi. So, kailangan lagi itong lilinisin, no? Para hindi tayo magkasakit. Isang araw, bumagyo. Sinabi ni Balay, magkaisa tayo! Nagkaisa sila. Si Salva, pinasaya ang pamilya.
Si Kusi nagluluto ng sopas. Si Cory pinatulog ng mahimbing ang lahat para hindi siguro maramdaman ang bagyo, at si Banjo siniguradong tuyo ang mga gamit. Matapos ang bagyo, masigla pa rin si Balay. Sa pagkakaisa kasama sina Salva Sala, Kusi Kusina, Cory Cuarto at Banjo Banyo, nalampasan nila ang pagsubok at patuloy na nagbigay saya sa kanilang pamilya. Ngayon mga bata, sino-sino nga ang mga tauhan sa ating kwentong napakinggan? So, meron tayo si Balay Bahay, si Kusi Kusina, Salva Sala, Cory Cuarto at si Banjo Banyo. Paano inilarawan sina Balay, Salva, Kusi, Cory at Banjo? So, si Balay, so siya yung isang, ayan, inilarawan siya na buhay na bahay. At si Salva ang masayahin. Si Kusi ang masipag na kusina. Si Cory ang tahimik at si Banyo ang maayos na banyo. Ano-ano ang ginagawa ng bawat tauhan ng bumagyo? So sila ay nagkaisa. Ano-ano ngalan ng mga bahagi ng bahay ang nabanggit sa kwento? So meron tayong kusina, kwarto, sala at banyo. So pakinggan ninyo ang mga pangungusap na sasabihin ko ng 2 beses pagkatapos kayo naman. Handa na ba kayo? Nasa kwarto si ate. Ulitin nyo nga. Nasa kwarto si ate. Sino ang nasa kwarto? Si ate. Anong bahagi ng bahay ang binanggit dito? Ito ang kwarto. So, dito sa kwarto, dito tayo nagpapahinga at natutulog. So, sabi nila dapat ang kwarto natin ay maayos, no? Kasi ang halos kalahati ng buhay natin ay itinitigil natin sa kwarto. Bakit? Kasi dito tayo natutulog at mahabang oras tayo natutulog. O hindi lang natutulog, pag kailangan nating magpahinga, nasa kwarto tayo. So para maging maayos ang halos kalahati ng buhay natin, dapat malinis, maayos ang ating kwarto. Malinis ang aming banyo. Ulitin nyo nga. Malinis ang aming banyo. So, kailangan laging malinis ang banyo kasi nga, sabi ko, dito tayo dumi-dumi at umiihi. So, pag tayo ay naglalabas ng mga dumi, madumi. Dumudumi ang CR. Kaya kailangan, pagkatapos natin gumamit ng CR, lilinisin at papanatilihin nating maayos. Kasi kung hindi, maaari itong pagmula ng sakit. Nagluluto si nanay sa kusina. Nagluluto si nanay sa kusina. Kayo nga? Sino ang nagluluto sa kusina? Si nanay. Anong bahagi ng bahay ang binanggit? Ito ang kusina. Maganda ang aming sala. Maganda ang aming sala. Kayo nga? Alin daw ang maganda? Sala. At anong bahagi ng bahay ang binanggit dito? Ang sala. Yan. So, dito, kung tayo nasa face-to-face, gagawin natin itong grouping sa to. Pero dahil tayo ay online, ayan, hindi na. Yan. So, ang gagawin nyo, individual na lang. Yan. Ilarawan nyo ang inyong sariling bahay. Okay? Ano bang itsura ng bahay nyo? Anong itsura ng sala nyo? Ito ba'y masayahin din? Katulad ni Salva? Ang inyo bang kusina ay masipag din? Yan. Ang inyo bang banyo ay maayos at tahimik ba sa inyong kwarto? So, meron pang ibang bahagi ng bahay na hindi nabanggit. Kasi ang iba may garahe. Ayan. So, yun. Ano pa ba? Yung iba may patio o kaya may balkonahe. Yan. Okay? So, ngayon, ano-ano mga gawain ang maaari nating gawin sa mga bahagi ng bahay na ating napag-usapan? So, saan ba tayo natutulog? Kwarto. Saan tayo saan tayo nagluluto? Okay, sa kusina. Saan naman tayo dumudumi o naliligo? Sa banyo. At saan naman tayo kaya nanonood ng TV o kaya tumatanggap ng bisita? Ito ay sa sala. So, mahalaga lahat ng parte ng bahay, no? Kaya dapat panatilihin natin itong maayos at malinis. Yan, ito na. Ito na yung sagot kanina. Paano nyo inaalagaan ang mga bahagi ng bahay na pinag-usapan? So, syempre, pagkatapos, halimbawa, sa kusina, pagkatapos magluto, kailangan ligpitin yung mga kalat, no? Ayan, pagkatapos din kumain.
Sa sala naman, dapat lagi itong malinis, no? Kasi dito tayo minsan nagre-relax bukod dun sa kwarto natin kasi nanonood tayo ng TV at saka lagi tayong tumatanggap dito ng bisita. So, dapat pagdating ng bisita, makita nila na malinis at maayos ang ating sala. At sa banyo naman, nasabi ko na kanina, dapat lagi din tong malinis at ang ating kwarto din, no? Basta lahat ng parte ng ating bahay kailangan laging malinis. Ayan, so masdan ang larawan. Pumili ng bahagi ng bahay na gusto ninyong ilarawan pa. Ibahagi ito, yan, sa inyong klase o sa inyong kapamilya. Ayan, at alamin kung anong pagkakapareho at pagkakaiba ninyo. So, ano nga ang tawag sa bahagi ng bahay na napili ninyo? O, yung iba may attic pa nga eh. Yan. Okay? So, yan, ibahagi nyo rin kung ano ang meron pang ibang bahagi ng bahay sa inyo at ilarawan ito. Tukuyin kung ano ang nasa larawan, isulat o sabihin ang letra ng tamang sagot. Anong tawag dito? A, bahay, B, simbahan, C, paaralan. So, ito ay A, bahay. Kasunod, A, kusina, B, banyo, C, sala. Sala. Ito naman, A, sala, B, kwarto, C, banyo. Kwarto. Ito naman, A, kusina, B, banyo, C, sala. Siyempre, A, kusina. At ang huli, A, kwarto, B, banyo, C, sala. Ito ang ating banyo. Yan. So, sana'y nagustuhan nyo ang ating aralin at ang ating kwento ngayong araw. Ayan, abangan muli ang ating susunod na lesson. Paalam!